Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po para po sa ating FBK ngayong Tuesday. Makikita po natin sa ikalawang Timoteo 3:8-10. Ito po ang sinasabi, at tulad nila Janes at Jambres na sumalungat kay Moises, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan gaya ng nangyari kina Janes at Jambres. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali ay layunin sa buhay at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya at pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. Napakagandang talata po na ipinapakita o ipinapamala sa ating pong FBK ngayong araw na ito. Dahil kung mapapansin po natin, ang ikalawang Timoteo po ay sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang kanya pong kumbaga dinidisipulo na isang pastor, na kung saan binigyan niya ng paalaala na kinakailangan ang isang naglilingkod sa Panginoon o yung tumutugon sa kalooban ng Diyos ay merong tamang pag-aaral sa katotohanan, na kung saan merong mga halimbawa ang ipinakita po rito ni Apostol Pablo, lalo na dun sa dalawang tao na si Janes at si Jambres. Tatlong bagay po yung nakita natin dito kung paano ipinakita ni Apostol Pablo at tinuro ni Apostol Pablo kay Timoteo yung mga bagay na ito: maling katuruan, huwad na guro, yung mga false teachers, at merong mga spiritual na panlilinlang na po na makikita natin diyan. Ang verse 8 at 9 ay merong halimbawa, very specific na example kung paano gumagana ang pagtutol sa katotohanan, kung paano ito mangyayari. Uli, nakita natin dito kung paano pinaalalahanan ni Apostol Pablo si Timoteo sa katatayuan, so sa halimbawa ng maling pagtuturo ng katotohanan sa katatayuan ni Janes at ni Jambres. Ah ah na kung saan ay merong dapat gawin, no? Ito nga si Janes at Jambres, ang ginawa nila, kumbaga mali yung pagpapakita nila ng katotohanan, gaya ng paggaya dun sa no, 'di ba, dun sa ginawa ni Moises. Nakita natin dun sa talatang 'yon, nilabanan ng kapangyarihan ng Diyos. Nagpakita ng mga peking kapangyarihan para lituhin yung mga tao, mga maling turo, pero pagdating sa dulo nililito nila ang tao. Tandaan po natin, hindi lahat na nakikita natin na nagtuturo patungkol sa Biblia ay tama na, no? Kailangan meron tayong sa sarili natin ay meron tayong um, tamang pangunawa at katuruan ng naayon sa kautusan. So ano pong makukuha natin sa ganitong paalaala ni Apostol Pablo kay Timoteo, lalong-lalo na po sa panahon ngayon? Kamakailan lang po marami akong nakitang mga post, no, sa Facebook patungkol dun sa mga vlogger na nagpapahayag ng tamang katuruan o nagpapahayag ng mga tamang pagtugon sa ah, ah, yung salita ng Diyos. Meron din silang mga ibinabahagi patungkol sa kaligtasan, at merong isa doon na inakusahan na maling false teacher o maling mangangaral. At nung nakita niya yon, in-expose na rin tong isang nagsabi na mali yung na tinawag siyang maling mangangaral. So paano ba natin malalaman na ang sinasabi ng isang mangangaral ay tama at naayon sa Biblia?
makikita po natin dito kung papaano pinakita ni Apostol Pablo ang halimbawang ito, lalong-lalo na sa batang si Timoteo. Kailangan nating tandaan ang ilang mga bagay na kung saan wag nating labanan ng katotohanan na nagmumula sa Diyos, no? Tandaan po natin na ang salita ng Diyos ay hindi hindi pang yung pangloloko sa mga tao. Sa halip ito yung pagtutuwid sa katotohanan, no? Ito yung pagtama sa mga maling ginagawa. Kaya tandaan po natin ang tugon dito, no? O ang paalala ni Pablo kay Timoteo. Una, mag-ingat po tayo, no, sa mga peking katotohanan, no? Kailanman ay hindi nagiging katotohanan ng peke. No po, malilin lang po tayo niyan. Kung hindi tayo aral at hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi tayo patuloy na nag-aaral patungkol dito, malilin lang po tayo. So, pag-ingatan po natin ang ating buhay, mga sinasabi. Ah, Hindi lahat ng magandang nakikita natin o yung motivate tayo ay tama na, no? Hindi lahat na yung para bang spiritual sounding, yung para bang, uy, very spiritual, o hindi lahat ng ganun tama. No po? Tapos yung lalong-lalo na yung popular yung nagsasabi, no? Hindi lahat ng ganun tama na. Tandaan po natin, ang katotohanan lang ay nagmumula sa Diyos. Galing sa Diyos. Kaya mag-ingat po tayo. Bantayan ang ating pag-iisip at sinasabi. Diyan nagsisimula yung corruption ng ating pag-iisip, corrupted mind. Lalong-lalo na kapagka nalinlang tayo ng maling paniniwala at nako-compromise natin ang katotohanan. Tapos huwag tayong madi-discourage sa kasamaan, ano po? Kasi laging na-overcome po ng mabuti ang kasamaan dahil sa Diyos. Ano po? Ang kasamaan ay temporary lang po yan, hindi po yan magpapatuloy. Dahil ang mananatili ay ang salita ng Diyos, ang katotohanan. So, tandaan po natin ang katotohanan ng mananaig, kaya dapat nilalabanan po natin ito. Ang katotohanan ay magpapatuloy, kaya dapat nilalabanan po natin ang maling mga katuruan. So, tatlong bagay po. Mag-ingat tayo dahil may mga taong lalaban sa katotohanan. Tapos, huwag tayong ma-discourage dahil ang mga kasinungalingan ay may hangganan. Ano po? Sa bawat desisyon, itanong sa sarili, ito ba ay ayon sa katotohanan ng Diyos? Iwasan ang pakikisama sa maling gawain kahit sa tingin mo ay tama, no? Iwasan po natin 'yan. Ipaglaban ng tama, hindi sa galit kundi sa katotohanan at pag-ibig. Magandang araw po, pagpalain tayo ng Panginoon. Yan po ang ating FBK. God bless you all.